Magandang umaga po. Narito po ang mga tampok na balitang sports sa araw na ito. Malaki ang paniniwala ng mga local at foreign boxing analysts na mahihirapan si Timothy Bradley kay Manny Pacquiao sa rematch. Ito'y dahil sa pagbabalik ng todong focus sa ensayo ng 35-year-old Sarangani Fighting Pride na sariwa mula sa pag-ani ng lopsided unanimous decision victory kontra Brandon Rios noong Nobyembre. Ang kabuang detalye ihahatid ni Cristabel De Leon. Hindi madaling kalaban sa rematch si Manny Pacquiao. Ayon kay former world lightweight champion Ray Boom Boom Mancini, hindi pwedeng ipagmalaki ni Bradley ang improved game kahit patinalo niya si Juan Manuel Marquez noong isang taon. Hirit ni Mancini, ang dalawang knockdown sa dinanas si Bradley kay Russell Provodnikov ay isang mabigat na scouting report na maaaring pag-aralan ng Team Pacquiao. Another right-hand left for Provodnikov. Sa panig naman ni longtime HBO ringside scorer Harold Lederman, ang impresibong performance si Pacquiao kontra Brandon Rios noong Nobyembre ang dapat katakutan ni Bradley. And at the moment, Bradley hard left hand by Pacquiao down the pipe. Samantala, sang-ayon naman si sports radio anchorman Renato Lirio sa pananaw ng dalawang batikang American analysts, lalo ba't malaki anya ang in-improve ni Pacquiao sa aspeto ng ring IQ at caution. Very fair, mananalo dyan si Manny Pacquiao. Knockout or by decision, dapat by decision panalo rin siya kung dumating sa card. Kasi nga, maganda yung training ni Manny Pacquiao. Ang challenge ni Manny Pacquiao ngayon talaga dapat i-knockout niya si Timothy Bradley. Kasi by doing so, he will be making a big statement. Kung decision lang at kung close pa, he will not be making a big statement. He should knock out Timothy Bradley para mahamon niya, aminin natin sa hindi, yung level ni Floyd Mayweather Jr. Kasi kung gagawin natin base yung mga pay-per-view buys, malayo na talaga ang Floyd Mayweather Jr. sa kanya. So, kung ma-knockout yung Timothy Bradley, titigit siya. Ang rematch ni Pacquiao at Bradley ay tinakda sa April 13 sa MGM Grand sa Las Vegas, Nevada. Para sa Good Morning Boss, Cristabel De Leon, PTV Sports. Sa boxing pa rin, ibinaling na ng mga handlers ni WBO Super Bantamweight contender Genesis Servania ang atensyon sa World Title Challenge. Ito'y matapos na umani ang 22-year-old Ala Jean Pride ng 12-round technical knockout victory kontra Venezuelan Tafi Alexander Munoz noong Sabado. Narito ang report ni Dennis Principe. Handa nang lumaban para sa isang world title fight si undefeated super bantamweight prospect Genesis Servania. Ito ang tiniyak ng promoter ni Servania na si Michael Aldeguer sa panayam ng PTV Sports. Ibinunyag ni Aldeguer na minsan nilang ibinigay ang pangalan ni Servania nang magtanong sa kanila ang kampo ng Golden Boy Promotions para ilaban kay current World Boxing Council super bantamweight champion Leo Santa Cruz ng Mexico. You know, then it depends really also on the opponent, no? On who's the world champion. Right now, everybody knows that the world champion of his weight division is Rigondo. I mean, Rigondo, yeah. Guy that is so difficult to fight, and even a fighter with the caliber of Air was having a hard time. Will I say he's ready? Yes, he could be ready for different world champion. Nagtala ng impresibong 12-round technical knockout win si Servania laban kay former 3-time world super flyweight champion Alexander Munoz ng Venezuela noong Sabado sa Soleil Resort and Casino sa Pasay City. Ani Aldeguer, nakita nila ang malaking improvement sa estilo ng 22 anyos na Bacolod native na si Servania sa nasabing panalo kontra Munoz. And that's why he's become, you know, people say, oh, how can he? But we always thought he was, because even in the amateur, he had the punch, but he was more of a technical fighter that was okay. Because some fighters, they have to learn to understand that, you know, you can become a puncher. If you... May unblemished record ng 24-0 with 10 knockouts, si Servania ay rated number 3 ng World Boxing Organization sa super bantamweight class, kasunod din na top contender Chris Avalos ng Estados Unidos at second-rated Nonito Donaire Jr. Si undefeated Cuban champion Guillermo Rigondo ang kasalukuyan naghahari sa WBO Super Bantamweight class. Para sa Good Morning Boss, Dennis Principe, PTV Sports. Sa basketball, isang competitive team ang binubuo ngayon ni cosmetics tycoon Dioseldo C. Ito'y matapos na magsumite siya ng letter of intent sa PBA noong Biyernes. May report si Cecil Kimlad. May sapat na budget ng Blackwater Sports Elite para makabuo ng title contender na koponan sa PBA.
Ayon kay team owner Giseldo C., pumapalo sa 200 million pesos kada taon ang ginagastos ng kanyang kumpanya sa advertisements at plano niya na ilaan ang bulko nito sa kanyang PBA Ball Club. We have our budgets ready already for this endeavor. We will just shift some of the funds and budget to Blackwater, and we know this investment will reap big fruits for us in the coming years. So we are not worried, but we are very excited on this new venture. So we will just shift the funds from our regular marketing fund to a portion will be shifted to the PBA. Hindi rin itinanggi ni C ang katotohanan ng ginagamit niyang inspirasyon sa pangarap na maging PBA team owner ang tagumpay na tinatamasa sa liga ng Rain or Shine Elasto Painters. Sa nakalipas na 3 seasons, isa ang Rain or Shine sa mga highly competitive teams sa liga. One day we'll be there one day, like Rain or Shine or Red Bull, our old colleagues in the PBL. So you want to be like the new Rain or Shine boss? Sana. Ipinagmalaki rin ni C ang malakas na benta ng kanyang kumpanya na bukod sa mga makeup at beauty products ay mayroon rin silang mga ready-to-wear merchandise at home products. Sakaling opisyal na tanggapin bilang pinakabagong miyembro ng PBA, 100 million pesos ang ibabalik bilang franchise fee sa liga. Para sa Good Morning Boss, Cecil Kimlat, PTV Sports. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Anselubon para sa Good Morning Boss. Balik sa iyo, Sandro.